Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 29 at 30 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin ang Imperial Palace habang marahang natanong nga nitong emperador kung mayroong mga mahalagang impormasyong nakalap etong si Yunwo na may kaugnayan sa rebelyon. Habang masisilayan nga natin itong nakatuwad sa lapag, buhat nang hindi nito magawang tumayo dahil sa matinding pressure na inilalabas nitong individual na nasa kanyang harapan. Magalang nga nitong isinaad na kaniya di umanong natukoy na ang pinakakuta ng mga rebelde sa RT Desert na kasalukuyang matatagpuan sa Briang Lake at ikinukubli gamit ang mahika. Dagdag pa nga niyang nagawa din niyang i-rescue ang mga elves na kinidnap ng mga rebelde na siyang rason upang mainto ang produksyon ng mga sandatang nililikha ng mga ito. Muli namang natanong nitong emperador kung kaniya nang natukoy kung sino nga ba ang anay sa kanilang panig. Magalang namang sinagot siya nitong si Yunwo na ito nga daw ay ang tumatayong Panginoon ng Lipa Castle na nagangalang Count Ramon. Gayun din, ipinagbigay alam nga rin niya na pagkalipas ng 3 araw magmula sa ngayon ay isasagawa na ng mga ito ang rebelyon upang sakupin ang Lipa Castle. Napangiti naman etong emperador sa kanyang mga narinig at pinuri siya sa kanyang nagawa. Buhat ng sa daming araw ng mga adventurer na kanyang inatasan para sa nasabing gawain ay tanging siya lamang ang nagtagumpay. Muli nga ditong nagbigay etong emperador ng aniya ay kanyang huling kautusan at ito ay ang tulungan etong si Aldred na protektahan ang Lipa Castle laban sa mga rebelde na agaran niyang tinanggap. Pagkatapos ay ipinakita din sa atin ang mga sandali noong mapag-alaman nitong ating pangunahing tauhan ang tungkol sa pagbuo ng alyansa ng New World Guild at ng Phoenix Guild para sa pagsasagawa ng main scenario quest na labis nga niyang ikinabahala. Lalo na ang mapag-alamang etong si Kim Seok-jong ang siya palang tumatayong guildmaster ng New World Guild. Subalit ang lokasyon ng quest nga daw nila ay taliwas sa direksyon ng isa't isa. Sila nga daw ay ang nasa tinatawag na Kasir Castle habang siya naman ay nasa Lipa Castle. Nangangamba nga siya buhat sa napakakonti ng bilang ng mga NPC na kaniyang makakasama na protektahan ang nasabing kastilyo hanggang sa bigla na nga lamang siyang nakaisip ng isang ideya at iyon nga ang nilalaman ng kanyang videong in-upload sa Arena Community na talagang umingay sa nasabing komunidad. May ilan nga sa mga ito ang nagdududa, subalit karamihan naman ay positibo at naniniwala sa kanyang naging payag. Gayon din dahil nga sa kanyang naging payag sa in-upload na video ay mas lalo lamang tumaas ang bilang ng kanyang mga taga-subaybay sa laro at pagkalipas nga ng 3 araw ay mapupunang halos madoble na ang bilang ng mga ito nung magsimula na siyang isagawa ang kanyang livestream. Masaya nga niyang binati ang kanyang mga manonood at inilahad ang tungkol sa kanyang unang naging payag sa in-upload na video. Binigyang din nga niyang totoo ang lahat ng mga iyon at kasalukuyang magaganap na ang pagsugod ng mga rebelde sa Lipa Castle na kinakailangan nilang protektahan at ito nga raw ang misyon para sa MS Quest. Nakakalungkot man daw, subalit ang lahat ng mga gawain na may kaugnayan dito ay hindi niya magagawang ibahagi sa kanila dahil sa klase ng sistema mayroon etong laro. Subalit ang kasalukuyang quest nga raw ay isang exemption sa nasabing bagay kung kaya't kinakailangan niya ang lahat ng tulong na maaari nilang ipagkaloob para sa kanya. Sa kanya ngang inilahad ay may ilang hindi natutuwa buhat sa mukha nga lamang di umano ay ginagamit sila nitong si Ali Boss para sa kanyang personal na interes. Subalit mas marami naman sa mga ito ang mas minabuting magpasalamat sa pagkakataong ibinigay para sa kanila nitong si Ali Boss na ikinatuwa niyang mapag-alaman kasabay ng pagsasaad na kaniya na di umanong uumpisahan ang main scenario quest. Pagkatapos ay nag-umpisa na nga ang madugong sagupaan sa pagitan ng mga taga-suporta ng emperador na pinamumunuan nitong si Aldred laban dito sa rebeldeng pinamumunuan naman ni Count Ramon at kapwa nga ang dalawang panig ay nais na talunin ang isa't isa. Samantalang sa isang sulok nga ay tahimik lamang na pinagmamasdan nitong binata ang lahat ng mga nangyayari at nag-e-enjoy sa labang kanyang nasisilayan. Ayon pa nga kay Yunwo na hindi niya inaasang magiging kapanapanabik ang bakbakang nasa kanyang harapan. Aminado nga siyang napakalakas at napakahusay pagdating sa pakikipaglaban nitong si Aldred at posibleng tuluyang matalo na ang mga rebelde. Ang bagay ngang iyon ay kapwa na punarin nitong si Count Ramon na mas minabuting siya ang harapin sa kasalukuyan. Literal na naging mainit nga ang salpukan ng kanilang mga espada laban sa isa't isa habang patuloy pa ring hinihimok nitong si Count Ramon na pumanig na lamang sa kanilang pag-aalsa etong si Aldred. Subalit sing tigas nga ng bakal ang determinasyon nitong manatili sa panig ng emperador at sa huli ay mas nanaig ang kanyang kahusayang tinataglay laban dito sa kanyang katunggali na agarang pinadala niya sa kabilang buhay.
Pinuri nga siya nitong si Yunwoo mula sa di kalayuan na kapwa naman pinasalamatan nitong si Aldred buhat nang hinayaan niya siyang mismo ang tumapos sa buhay nitong traidor sa imperyo habang nagtataka kung bakit nakasuot ng maskara itong binata sa kasalukuyan na sinagot naman niyang ito nga daw ay parte ng kaniyang reliyong kinabibilangan na bagyang pinagtawanan ng kanyang mga taga-subaybay. Pagkatapos ay muli ngang nawikan nitong si Aldred na ngayong naidispatcha na nila ang anay sa kanilang panig ay tanging ang harapin na lamang ang hukbo ng mga undead sa kasalukuyan ang kanilang kinakailangang paghandaan. Kaniyang ang binuksan ang kanyang palad at natanong etong si Yunwoo kung handa nga daw ba itong suportahan siya sa kanilang isasagawa na masaya namang sinang-ayunan nitong ating pangunahing tauhan. Kapwa naman sa mga sandaling iyon ay ipinakita sa atin ang isang manlalarong naguguluhan at mapipinta ang matinding takot habang sinasalakay ng pulutong ng mga undead na silang agad na tumapos sa kanyang buhay, kasabay ng pagpapakita ng pagmarcha ng napakaraming bilang ng mga undead patungo sa Lipa Castle. Ang kanilang pag-usad nga ay agarang napuna nitong mga gwardyang nagbabantay sa pader ng nasabing kastilyo at ang senaryo ngang iyon ay tila bahango sa isang horror movie na talagang magbibigay ng takot sa sinumang makakakita. Nasilayan nga din ito maging ng ating pangunahing tauhan at namamanga sa di mahulugang taktak na bilang nitong mga undead na papasugod sa kastilyo at aminadong hindi niya inaasang ganoon kadami ang bilang ng mga nasabing nilalang. Natanong nga rin itong si Aldred kung nangangamba ba etong binata at muling ipinaalala na tanging ang magawang maprotektahan lamang ang kastilyo hanggang sa dumating ang reinforcement na pinamumunuan ni Lebron ang siyang pinakakanilang misyong dapat maisagawa sa kasalukuyan. Agad namang siyang sinagot nitong si Yunwoo na wala siyang anumang daga sa dibdib na inaalagaan sa kasalukuyan patungkol sa pulutong ng mga undead na nasa kanilang harapan. Bagkus bagya nga lamang daw siya nag-aalala sa kasalukuyan buhat sa hindi niya inaasahang ganito kadami ang bilang ng mga manlalaro na tutugon sa kanyang naging panawagan at nababahala sapagkat baka nga daw maubusan na siya ng mga halimaw na magbibigay ng dagdag benepisyo sa paglalaro. Masaya pa nga ang mga ito habang kaharap ang mga undead na patungo sa Lipa Castle, kasabay ng muling pagsasaad ni Yunwoo na ang misyon upang protektahan ang Lipa Castle ay mag-uumpisa na mga master. Nagsimula na ngang sumugod ang napakaraming bilang ng mga undead na kapwa naman sinalubong nitong sina Aldred. Inatasan nga niya ang mga kasamahan niyang magician na kumilos na rin na agad namang tumugon at nagpakawala ng kanilang mga pag-atake patungo sa kinaroroonan ng mga kalabang kalansay. Ayon pa nga kay Aldred, na lubang napakakunat at mahirap kalabanin etong mga undead lalo na't napakarami ng bilang ng mga ito. Gayun din, kinakailangan nga daw nilang panatiling pinanghahawakan ang Lipa Castle hanggang sa dumating etong grupo ni na Lebron. Subalit nangangamba nga siya kung magagawa pa nilang tumagal hanggang sa mga oras na iyon. Maya-maya pa ay may isang individual mula sa kanyang likuran ang nagpakawala ng kanyang mahikang tinataglay na tinatawag na Holy Light na ikinabigla nitong si Aldred kasabay ng bugso ng napakaraming mga manlalarong naroroon. Nag-uunahan pa nga ang mga ito na makapaslang ng mga undead upang makakuha ng karagdagang EXP at ayon pa nga sa iba na mukhang madodoble pa ang mga inaasahan nilang pag-level up dahil dito sa tulong ng MS Quest. Habang eto namang si Aldred ay natulala na lamang sa isang tabi at lubos na hindi maunawaan ang mga nangyayari. Sa kabilang banda ay ganoon nga rin ang naging reaksyon nitong leader ng mga rebelde na si Perion na kapwa nagtataka kung bakit ganoon karami ang mga manlalaro sa kasalukuyang nasa Lipa Castle. Taliwas nga daw ito sa kanilang inaasahan na magiging madali aniya ang pagsakop sa naturang kastilyo. Hindi nga niya nagugustuhan ang kanyang nasisilayan, kung kaya't kaniyang tinawag ang atensyon ng isa sa kanyang mga subordinate at inatasang pakawalan na ang iba pa nilang mga alagad upang tuluyang gapiin etong mga aniya ay asurot na mga adventurer. Kung kaya't ang lahat ng mga magician niyang kasamahan ay sama-samang nagsagawa na ng isang kakaibang ritual sa mga oras na iyon. Do'y masisilayan naman nating patuloy lamang sa pagpuksa ng mga undead etong mga manlalaro. Mayabang pa nga nasambit nitong isa sa mga ito na buong akala niya ay napakahirap ang mga misyong kabilang sa MS Quest. Subalit mukhang sisiw nga lamang daw pala ito para sa mga kagaya nila. Subalit ang kanyang kahambugan ay agarang nahinto nung bigla na lamang may mga spell na lumitaw mula sa kanilang kinaroroonan. At kasabay na may isang dambuhalang kamay ang walang ano-ano'y pumiga sa kaniya na nagmula pala sa isang ogre at mabilis siyang pinaslang. Kasabay nga rin ito ay ang paglitaw pa ng napakaraming bilang ng iba't ibang klase ng mga halimaw sa naturang lokasyon. Do'y mas minabuti naman itong si Aldred na siya mismo ang humarap sa nasabing ogre at inatasan
ang iba pang mga kabalyerong naroroon na tulungan ang iba pang mga manlalaro sa pakikipaglaban. Samantalang etong ang dambuhalang halimaw ay kapwa naman hinawakan pa ang isa niyang kasamahan at ginawa itong kaniyang sandata na tila ba isang latigo at malakas na iwinasiwas sa kanyang paligid na kaagad nagpatalsik sa napakaraming bilang ng mga adventurer na malapit sa kanyang direksyon. Nagawa naman itong maiwasan ni Aldred na galit niyang nasambit na siyang araw ang kalaban nitong ogre, kasabay ng pag-atake nito laban sa halimaw. Sa mga sandali ding iyon ay nangangamba nga siya buhat sa malapit ng maabot ng kanyang katawan ang hangganan ng kanyang makakaya at lubos nang nakadarama ng matinding pagod habang eto nga nanggagalaiting ogre ay tinatahak ang kanyang kinaroroonan. Wala na nga siyang magawa pa kundi ang depensahan ang sarili gamit ang malaki niyang espada mula sa pagwasiwas nitong halimaw. Huminto nga lamang ito buhat sa etong ang kapwa niya nilalang na ginawang sandata ay tuluyang namatay na at naglaho. Samantalang masisilayan nga nating nananatili pa ring nakatayo etong si Aldred sa kabila ng matinding pagod at pagkawasak ng espada. Buong tapang nga nitong isinaad na hanggat nananatili siyang nakatayo ay hindi niya hahayaang makalapit etong ogre sa Lipa Castle na wala ngang intensyon na siya ay pakinggan at kaagad na planong muling magpakawala ng kanyang napakalakas na sapak patungo dito kay Aldred. Ayon pa nga sa kwento na di tulad ng mga manlalaro na sa tuwing mapapaslang ay may pagkakataon pang muling mabuhay, ang mga NPC nga daw ay hindi ganoon at oras ng mga ito ay napaslang ay tiyak na dito na magtatapos ang kanilang papel sa kwento. Subalit bago pa man tuluyang tumama ang nasabing kamao ng halimaw ay bigla na nga lamang may isang ataking tumama dito na pumutol sa braso nitong ogre na ikinabiglang masilayan nitong si Aldred. Ito nga ay likha nitong ating pangunahing tauhan na kasalukuyang kasakasama etong kanyang alaga at kapwa muling gumawa ng pag-atake laban dito sa halimaw. Hindi nga niya ito pinagbigyan pa ng anumang pagkakataon upang makabawi laban sa kanya at tuluyan pang ang pinatalsik sa ere. Mangang-mangha nga etong si Aldred sa ipinapamalas na abilidad nitong binata at buhat sa naging aksyon nitong si Yunwo ay nabago nga ang kapalaran nitong nasabing individual na nakatadhana na nga sanang mamatay. Gayun din ang takbo ng kwento ng main scenario quest. Nakadama nga ito ng admirasyon para sa binata at nasilayan ang pagsibol ng isang bayaning magliligtas sa imperyo habang nagpapakita ng kakatuwang ekspresyon ng pagmumuka buhat sa kaligayahang nadarama mula sa mabilis na pag-level up dahil sa MS Quest na bagya namang ikinadismaya nitong si Aldred. Hanggang sa natigilan nga ito at malakas na sumigaw na mag-iingat nga daw etong si Yunwo. Kasabay nga noon ay ang pagtahak ng isang napakalakas na pag-atake sa direksyon nitong binata na matagumpay naman niyang naiwasan. Ito nga ay likha mismo nitong si Perion na siyang leader ng rebelyon at seryosong nasambit na kaniyang ididispatcha sa ngayon ang mga aniya ay tuta ng imperyo habang nasa estado ng tinatawag na awakened. Nangamba nga itong dalawa sa kaanyuan nitong Dark Magician at ayon pa nga kay Yunwo na hindi magiging madali ang labang kanyang kahaharapin sa kasalukuyan, lalo na't mahigit isang oras pa ang kanilang hihintayin bago tuluyang dumating ang reinforcement mula sa Kyone na pinamumunuan ni Lebron mga master.